Maligayang pagbabalik sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Kamusta na kayo mga Juan? Ito ang mga episode 4 to 6 ng Tagalog recap natin ng series na ang WandaVision. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Ang babaeng si Monica Rambeau matapos ang 5 taon ay bumalik mula sa pagblip at nalaman niya sa ospital na 3 taon nang namatay sa cancer ang ina niya na si Maria Rambeau. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na si Monica sa SWORD headquarter at nakaharap rito ang acting director na si Tyler Hayward na pumalit sa ina niya roon matapos mamatay nito. Sa pag-uusap nila ay binigyan si Monica ni Tyler ng assignment patungkol sa mga nawawalang tao sa Westview, New Jersey kung saan tutulungan niya sila at ang FBI rito. Maya-maya nang nakarating na si Monica sa Westview ay nakaharap niya rito si FBI agent Jimmy Woo at sinasabi ng mga pulis roon na walang Westview kundi Eastview lang. Sinabi naman ni Jimmy na may energy field ang buong Westview pero si Monica ay naglabas ng drone at pinalipad ito rito ngunit biglang naglaho ang drone niya sa Westview. Nang nilapitan ni Monica ang energy field upang imbestigahan ay mabilis na hinigop siya nito. Makalipas ang 24 hours si Dr. Darcy Lewis at iba pang mga scientist ay pinapunta sa SWORD Response Base sa tabi ng Westview matapos ng pagkawala rito ni Monica. Ilang saglit sa pagsisiyasat dito ni Darcy ay nadiskubre niya ang malakas na broadcast signal mula sa lugar. Kinagabihan si Hayward ay nagpadala ng kanyang tauhan sa Westview na pinadaan niya sa sewer pero nang nakalampas ito sa energy field ay naging beekeeper suit ang hazmat suit nito at naputol pa ang koneksyon nito sa base. Pagpasok sa base ni Tyler ay wala silang makitang visual sa loob ng Westview gamit ang mga sobrang high-tech na equipment nila pero si Darcy ay pinapanood sa isang makalumang TV ang sitcom ni Wanda na nanggaling sa signal mula sa energy field. Sa pagkakaalam naman ni Darcy ay pinatay ni Thanos si Vision at hindi ito napasama sa blip kaya't labis na nagtataka siya na makita si Vision sa palabas ni Wanda. Maya-maya ay nagsimula na sina Agent Woo na isa-isang ma-identify ang identity ng cast ng sitcom na mga taga Westview rin. Pagkatapos ay nakita nila na naging cast rin ng sitcom si Monica sa pangalang Geraldine. Ilang saglit ay nalaman pa ni na Agent Woo na ang drone pala ni Monica ay naging makalumang laruan na helicopter sa loob ng Westview. Gamit naman ang mga equipment nila ay sinubukan ni na Jimmy na kausapin si Wanda mula sa radyo ng sitcom ngunit pinutol ni Wanda ang eksenang ito sa palabas. Sa sunod na eksena ng nabanggit na ni Geraldine si Ultron kay Wanda ay dito na tinapos ng babae ang episode 3 ng palabas nila. Ngunit ang nangyari pala noon ay nalaman ni Wanda na si Geraldine ay hindi taga Westview at gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinatalsik niya ng malakas ito palabas ng lugar pagkatapos ay agad na inayos ni Wanda ang nawasak na pader nila. Nang nilapitan si Wanda ni Vision ay biglang nakita niya itong walang buhay at wasak ang noo na labis na ikinatakot niya. Sinabi naman ni Vision sa kanya na tumira na lang sila sa ibang lugar pero tumanggi si Wanda dahil iyon na raw ang tahanan nila. Samantala si Monica sa labas ay agad na nilapitan ni na Jimmy at sinabing si Wanda ang nagpapatakbo ng buong Westview. Sa sunod na episode ng sitcom na naging 1980s na ang panahon ay labis na nahihirapan sina Wanda na alagaan ang 2 sanggol. Gamit ang kapangyarihan niya ay pinatahan niya ang mga sanggol ngunit hindi ito tumalab. Pagkatapos ay sinubuan nila ng mga chupon ang mga baby pero umiyak pa rin ang mga ito. Dumating roon si Agnes dahil narinig niya ang iyak ng mga sanggol at sinabing siya na ang mag-aalaga sa mga ito ngunit tumanggi si Vision dahil baka hindi niya maayos ang pag-aalaga sa mga baby nila. Subalit si Agnes ay sinabihan si Wanda na kung kailangan ba niya ulitin ang eksena na iyon na kinagulat ng mag-asawa. Si Wanda naman ay pinayagan na si Agnes alagaan ang mga baby at kinausap siya ni Vision sa gilid dahil sa mga nasabi ni Agnes pero si Wanda ay sinabing mabait na kapitbahay lang talaga si Agnes sa kanila. Biglang hindi na nila narinig ang iyak ng mga baby at nawala ang mga ito sa mga crib nila. Pagkatapos ay nakita ni na Vision na pinalaki ng mga ito ang sarili nila sa 5 taong gulang na labis na ikinatuwa ng mag-asawa pero si Agnes ay walang napansin na kakaiba rito. Sa sunod na eksena ay sumailalim si Monica sa eksaminasyon habang kausap si Hayward at maya-maya ay dineklara nito sa kanyang buong team na si Wanda ang pinakasalarin sa anomalya ng Westview at dahil sa mga pagwasak na nadulot niya nakaraan ay tinawag pa siya ni Hayward na isang terorista. Pero sinabi ni Monica na sa tingin niya si Wanda ay walang pakay na manakit ng kahit sino. Si Hayward naman ay pinakita sa lahat ang footage ng biglaang pagpunta ni Wanda sa SWORD headquarter kung nasaan ang katawan ni Vision na puwersahang kinuha raw niya upang buhayin muli at malamang labag sa kagustuhan nito ni Vision. Bumalik na ang eksena sa sitcom kung saan sina Tommy at Billy ay nagtago ng ligaw na aso sa lababo nila. Agad na napansin ito ni Wanda at pinakiusapan siya ng mga bata na kupkupin nila ito.
Bigla naman dumating roon si Agnes na may dalang doghouse para sa aso nila at nang naglaro ito sa saksakan ng kuryente ay pinangalanan ni Agnes ang aso na Sparky pagkatapos si Wanda ay lumikha pa ng collar para rito. Ngunit napag-usapan ng mag-asawa na hindi muna mag-aalaga ng aso ang mga bata hanggat hindi pa sila 10 years old pero ang mga ito ay pinalaki ang sarili ng 10 taong gulang. Samantala si Monica kasama sina Darcy ay nagpaplanong pumasok uli sa Westview. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang kasuotan na sinuot niya sa loob ng lugar. Binaril ito ni Monica upang pakita kina Jimmy na ito ang bulletproof uniform niya na binago ang itsura ng energy field pagpasok niya roon at naisipan na magpadala ng bagay sa Westview na hindi na kailangan baguhin ang lugar. Sa sunod na eksena sa trabaho ni Vision ay nakatanggap sila ng email mula kina Darcy na sinasabing may mataas na radiation sa buong lugar at maaaring labis na mapanganib ito sa mga tao roon pero pinagtawanan lang ito ng mga katrabaho ni Vision. Si Vision naman ay tinanggal ang kontrol ni Wanda sa katrabaho niyang si Norm at nagmakaawa ito sa kanya na pigilan ang babae na kontrolin siya. Pero nagdulot ito ng kalituhan kay Vision at binalik na niya si Norm sa dating estado nito. Maya-maya sina Wanda sa bahay nila ay may napansin sa labas na isang drone ng Sword na nagawang makapasok roon dahil ito ay ginawa noong 1980s. Kinontrol ito ni Monica upang kausapin si Wanda subalit biglang kinontrol ng mga tauhan ni Tyler ang drone upang atakihin si Wanda pero agad na nawalan ito ng visual. Ilang saglit ay lumabas si Wanda ng Westview na dala ang drone ng Sword at binantaan si Hayward na huwag makialam sa tahanan nila. Pagkatapos ay kinontrol ni Wanda ang mga agent ng Sword roon at tinutukan si Hayward. Pagpasok ni Wanda sa Westview ay mas lalong pinatibay niya ang energy field nito. Nang nakabalik na siya sa loob ay hinanap nila ang nawawalang aso nila pero nakita ito ni Agnes na wala ng buhay dahil nakakain raw si Sparky ng nakakalasong halaman. Kinagabihan naman, sinabi ni Vision kay Wanda na ang katrabaho niyang si Norm ay tinanggalan niya ng kontrol mula sa kanya pero si Wanda ay pinalabas na agad ang credits ng sitcom. Pinagpilitan ni Vision na mali ang ginagawa ni Wanda roon at dapat na niyang itigil ito. Pero sinabi ni Wanda na iyon na ang tahanan nila at hayaan na lang niya siyang ayusin ito. Nasabi pa ni Vision na hindi niya maalala ang mga nakaraan niya bago pa sila tumira sa Westview pero ilang saglit ay biglang tumunog ang doorbell nila at laking gulat ni Wanda na makita ang kapatid niya na si Pietro at nagkayakapan sila. Samantala si Darcy naman na pinapanood ito ay nagulat na ni-recast ni Wanda ang kapatid niya. Sa sunod na episode ay 1990s na ang panahon, nakipaglaro sa mga bata si Pietro sa loob ng bahay at dahil Halloween sa araw na iyon ay nagsuot ng mga Halloween costume sina Wanda. Nakwento naman ni Pietro ang karanasan nila ni Wanda noon pero hindi yun ang naaalala ng babae noong mga bata pa sila. Si Vision naman ay sinabing hindi siya makakasama sa pag-trick or treat nila dahil plano niyang mag-neighborhood watch sa araw na iyon. Tumanggi rito si Wanda dahil yun raw ang unang Halloween na magkakasama sila pero sinabi ni Pietro na siya na ang sasama kina Wanda at sa mga bata. Umalis na roon si Vision at sina Pietro ay sinuot na ang costume nila. Sa sunod na eksena ay labis na nagalit si Monica kay Tyler sa pag-atake nila kay Wanda gamit ang kanilang drone at kahit pa sina Darcy at Agent Wu ay hindi rin sang-ayon sa ginawa nito. Pero sinabi ni Tyler na ayaw makipag-negotiate ni Wanda sa kanila kaya't kailangan na nila siyang pabagsakin upang matapos na ang anomalya sa Westview. Giniit ni Monica na si Wanda rin ang solusyon sa problema nila subalit si Tyler ay nagdesisyon ng tanggalin sa sword base nila sina Monica. Pero pagdating sa labas ay magaling na pinatumba ang mga agent ni Hayward nina Monica at Jimmy pagkatapos ay sinuot nila ang mga uniforme ng mga ito at pagpasok nilang tatlo sa kabilang parte ng base ay hinakrito ni Darcy ang system ng sword at nalaman nila na tinatrack ni Hayward ang bangkay na vibranium ni Vision sa loob ng Westview. Ilang saglit naman ang makikipagkita na si Monica sa kaibigan niya na tutulong sa kanya na makapasok muli sa Westview ay sinabihan siya ni Darcy na delikado na sa kanya na bumalik roon dahil sa nakaraang pagpasok at paglabas niya ng energy field ay binago nito pati ang DNA niya pero si Monica ay determinado ng puntahan si Wanda at tulungan ito. Napagdesisyonan naman ni Darcy na magpaiwan roon at umalis na sa base sina Monica. Samantala ang mga bata kasama si Pietro ay nagsimula ng kumuha ng mga candy sa mga bahay habang si Wanda ay nakausap si Herbert at nalaman niya rito na hindi nila kasama magpatrol si Vision. Sa kasalukuyang iyon si Vision na naglalakad sa dulo ng Westview ay nakakita ng mga taong iisa lang ang kinikilos at labis na nasasaktan sa sitwasyon nila. Kinagabihan ay pinabalik ni Wanda ang mga nakuhang candy ng mga bata at pagbalik ng mga ito ay biglang nagkaroon ng super speed ability si Tommy pero sinabihan siya ni Wanda na kung patuloy siyang tatakbo ng ganito kabilis ay isama niya ang kapatid niya at huwag silang lalagpas ng Ellis Avenue. Maya-maya ay napadaan sa park ng Westview sina Wanda at natanong sa kanya rito ni Pietro kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon sa buong Westview. Sumagot si Wanda na hindi niya alam kung paano.
Ang natatandaan lang niya ay labis na nalulungkot siya dahil sa pag-iisa. Pero nang tiningnan uli ni Wanda si Pietro ay nakita niyang isang bangkay na ito na maraming tama ng bala sa katawan. Sa patuloy na paglalakad naman ni Vision sa dulo ng Westview ay nakakita pa siya rito ng mas maraming tao na hindi kumikilos. Pagkatapos ay nakita niya si Agnes sa dulo ng bayan. Tinanggalan niya ito ng kontrol mula kay Wanda at bigla siyang tinanong ni Agnes kung naparoon ba siya upang tumulong dahil isa siya sa mga Avengers, pero agad na nagtaka nang maalala niya na dati nang patay si Vision. Nagdulot uli ito ng pagkalito kay Vision at sinabihan si Agnes na plano niyang lumabas ng Westview, subalit sinabi ng babae na hindi sila pinapayagan makalabas roon ni Wanda. Binalik naman ni Vision si Agnes mula sa kontrol ni Wanda at nagsimula na siyang maglakad palayo ng Ellis Avenue. Hindi nagtagal ay nakalapit na si Vision sa energy field ng Westview na agad na na-detect ng team ni Hayward. Sinubukan ni Vision lumampas sa energy field ngunit hindi niya magawa habang pinapanood siya roon ng mga agent ng SWORD. Sa patuloy na paglayo ni Vision rito ay nagsimula ng makalas ang ibang parte ng katawan niya at sinubukan siyang lapitan ni Darcy ngunit pinigilan ang babae ng mga tauhan ni Hayward. Si Billy naman gamit ang kapangyarihan niya ay nalaman ang sitwasyon ng ama at sinabi ito kay Wanda. Pagkatapos si Wanda ay agad na pinahinto ang lahat sa Westview at sinimulan niyang palawigin ang buong lugar. Nagsialisan roon sina Hayward at si Vision ay naging maayos na muli ang kalagayan. Pero si Darcy na nakaposas sa isang truck ng SWORD ay nasakop na ng energy field pati na ang buong response base roon ng SWORD at ang mga agent nito. Sina Hayward naman sakay ng kotse nila ay kamuntikan ng maabutan ng energy field. Dito na nagwawakas ang ating Tagalog recap at nasa description ng video na ito ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.